buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Yun lang, miracle pa? So I think we should get as much out of life as we possibly can. There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through this troublesome life that God has given us here on earth. Solomon, the wisest, saying that, Ecclesiastes 8:15. Napakainam ng payo ni Solomon na sa maraming mga conservative at religyoso, magiging mababaw ang tingin nila. Sabi niya, dapat matanggap, makamit, malasap natin ang pinakapwedeng malasap sa buhay na ito. Dapat nating laging ipagdiwang ang buhay, dapat tayong magsaya. Sabi ganoon, at dahil dyan ay maaari nating malampasan ang napakaraming hirap sa mundo. Kaya yan din naman ay katuruan ng ating Panginoong Jesus. Pag ikinumpara natin ang mga katuruan ng mga Old Testament prophets at ni Jesus, pinakamalapit sa mga propetang iyon, si Solomon sa mga katuruan ni Jesus. At ang pamagat ng ating pag-aaral, yun lang, miracle pa. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay interesado sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat dahil dinadalhan nyo kami ng bahagi ng langit sa aming makalupang buhay. Sa aming pagtitipong-tipong ito, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, punuan niyo po ang aming mga kakulangan, at turuan niyo po kami. Akayin, tungo sa buhay na makabuluhan, buhay na gusto niyong aming malasap. Patawarin niyo po kami, linisin, hugasan, at ng buong-buo naming matanggap ang inyong pagtuturo, pagtutuwid, pagpapaliwanag. At nais namin, O Diyos, kayo lang maging tunay na tagapangaral. Tinig niyo ang aming madinig. Gamitin niyo lang ang inyong lingkod. Lord, speak to your power, to your people with power and majesty. Speak to the point of healing us of our emotional and physical illnesses. In the name of Jesus, our healer, our friend, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Juan 2:1-12. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana sa Galilee at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ang handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag po ninyo akong pangunahan. Ginang, hindi pa po ito ang tamang panahon. Sinabi sa ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa mga paghuhugas ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ang tubig ang mga banga. At pinunungan nila ang mga banga. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing yun, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain
Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit, sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Ang nangyari ngayon sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos ito, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Siya'y nanatili roon ng ilang araw. At nawa, punong-punong pagpapala ang ibigay sa atin ng Diyos sa muli nating pagtunghay sa kasaysayang ito. Ito ang unang himala ni Jesus. Tanong ng ilan, yun lang, miracle pa. Parang wala namang kakwenta-kwenta. Pero nanalig sa kanya ang mga alagad. Ano ang pinanaligan nila? Isa-isahin natin, basahin natin sa Contemporary English Version. John 2, 1-2. 3 days later, Mary, the mother of Jesus, was at a wedding feast in the village of Cana in Galilee. Jesus and his disciples had also been invited and were there. So ano ang setting ng ating drama? The village of Cana in Galilee. Ano ang sinasabi nitong description na ito? That it was a small town. It's a very local story. It's a very domestic activity. Hindi ito na nangyari sa London, Paris, New York, or Manila. Hindi nangyari sa Jerusalem o sa malalaking syudad. Nangyari sa isang munting bayan at sa loob na isang munting baryo, sa isang maliit na bakuran, isang maliit na pagtitipon ng mga karaniwang tao. It was a wedding feast. Nonetheless, it was a secular and a social event. Hindi ito malaking relihiyosong pista, hindi ito malaking religious festival, walang in attendance na high priest or high-ranking religious officers, isang pagtitipon na pangkasiyahan ng mga karaniwang tao. And from a usual spiritual and religious perspective, that event was no big deal. But we note that Jesus attended the event. This Jesus who is God, who is from God, who became flesh, traveled from heaven to earth, and his first miraculous act was in a small town, a small village, a small event of common people, and the miracle was so insignificant in the religious term, turning water into wine so a party could continue. Ano ang message niyan? Mahalagang pansinin. John 2:3. When the wine was all gone, Mary said to Jesus, "They don't have any more wine." Kung nagkakasiyahan, nagkakasayawan, nagkakakwentuhan, tapos wala na silang iinaming wine, edi uwian na, tapos na ang party. Concern ng mga taong gusto pang ituloy ang kasiyahan, concern ng mga host na ayaw namang magkulang yung kanilang mga panauhin. So the concern was that the wine ran out. Again, what does it say? It's a domestic, mundane, mababaw, earthly, worldly issue. Dapat, no big deal. Marami ang mga religious people na hindi umaaten ng mga party. Lalo namang hindi umiinom ng wine. Lalo namang hindi nakikipagkasiyahan o nakikipagsayawan. So what's the point that Mary was bringing the issue to Jesus? Mary, who knew that Jesus was the Son of God, dahil siya ang nagsilang doon, bakit niya aabalahin ang anak ng Diyos na kapagligtas ng daigdig para sa isang mababaw, maliit at munting bagay na mamaliitin pa at mamasamain ng mga relihiyoso dahil hindi naman espiritual na gawain? Mary wanted Jesus to do something. But wine, of all things, yun lang. And Jesus of all people, ang papagawain mo.
Surely this was such a small, unholy matter from a common point of view. After all, Jesus is the Son of God. Jesus is the personification of God, the big one. And Jesus was sent to save the world, the big deal. Tapos wine lang, ilalapit pa sa kanya. Dito ay may makikilala tungkol kay Jesus. Malaking pagsubok at malaking pagkakakilalang magaganap sa parang munting bagay na ito. John 2:4. Jesus replied, "Mother, my time hasn't yet come. You must not tell me what to do." So what Mary wanted to happen was unplanned. It could be wrong timing or a wrong approach sa kanya ni Mary. Sabi niya, huwag niyo po akong pangunahan. Hindi pa panahon. John 2:5, Mary then said to the servants, "Do whatever Jesus tells you to do." And this is probably the greatest advice of all time to anyone, anywhere, everywhere. Sabi ni Mary, do whatever Jesus tells you to do. So this is faith in what Jesus could do, and very importantly, in what Jesus would do. John 2:6. At the feast there were 6 stone jars that were used by the people for washing themselves in the way that their religion said they must. Each jar held about 20 or 30 gallons, so totaling about 120 to 180 gallons of water. Meron dong mga bangal na nakataob na sa mga araw ng relihiyosong pagsamba ay pinupuno ng tubig sapagkat doon sumasalok ang mga sasamba ng panghuga sa kanilang mga kamay, paa at mukha. In other words, ang mga bangal na ito ay ginagamit sa relihiyosong mga pangangailangan. Maituturing na banal na bagay, sacred vessels of worship. Therefore, wala sila dapat maging kinalaman sa nagaganap na mababaw na kaligayahan ng mga tao, pagsasaya at pagsasayawan. The jars were for religious purpose and read holy. They were water for ceremonial washing. Again, read holy. Parang mga maraming Muslim ngayon, bago sila pumasok sa mosque, naguhugas ng mga kamay, paa at mukha. Ganon din ang mga Hudyo noon. May tubig. At sa mga simbahang Katoliko, mayroong mga parang maliliit na mga basin sa kukuha ka ng konting tubig at mag-aantanda ka, ginagamit, ceremonial washing also, bago kumonti ng kumonti yung tubig involved. But the meaning is the same. So these jars were reserved for religious, sublime, and high purpose. John 2:7, Jesus does a most amazing thing. Jesus told the servants to fill them to the top with water. Wala sa panahon. Tama si Jesus, wala sa panahon. Hindi naman panahon ngayon ng pagsamba, hindi panahon ng pistang relihiyoso, hindi dapat itihaya ang mga nakataob na palayok na ito, banga, at lagyan ng tubig. Pero, iniutos ni Jesus sa mga nanunulungan doon, umigib kayo ng tubig at punuin ninyo itong mga bangang ito. Ang daming tubig noon. Suspense. What for? Bakit lalagyan ng tubig ang mga banal na mga banga? Wala namang nagaganap na kabanalan. John 2:7-9. Then after the jars had been filled, he said, "Now take some water and give it to the man in charge of the feast." The servants did as Jesus told them, and the man in charge drank some of the water that had now turned into wine. He did not know where the wine came from, but the servants did. Sumunod ang mga nanunulungan na ito kay Maria. Una, sumunod sila kay Jesus na umigib. At pangalawa, sumunod sila na magdala ng sample nung naging alak na tubig doon sa master of the feast. Sinunod nila, sabi kasi ni Mary, do whatever Jesus tells you.
Kaya hindi alam nung namamahala na ang iniinom pala niya tubig lang kanina na naging alak na ngayon, may naganap na himala. Ang nakakaalam, yung mga katulong na sumunod. Pag kasi masunurin ka, marami kang malalaman ng mga banal na bagay. So water into wine. The ordinary became special. But look, there should be a problem here. Because sacred turned into profane. Yung banal ay ibinaba at ginamit sa mga di naman banal na gawain. Nakaladkad ang mga banal na bagay na ito sa isang bagay na hindi tatawagin ng mga religious leaders na banal. Of course, this could upset the religious leaders. Unang himala pa lang ni Jesus, na set na yung eksena para sa conflict with the temple. Nung araw lamang, sa maraming mga Christian churches dito sa Pilipinas, ang mga kabataan ay hindi pwedeng mag-perform ng mga kantang hindi banalang tunog, lalong-lalo na kung may mga drama o mga dance, kasi magagalit yung matatanda dahil yung harapan na tinuturing ay banal na dako. Marami mga churches na nagkagulo ng may mga young people na gumawa ng activities na masyadong moderno doon sa tinatawag na banal na dako na dapat preaching lang ang nangyayari. At si David, nung gutom na sila, ay pinasok nila yung tabernacle at kinain nila yung mga banal na tinapay. Hindi naman sila napagalitan ng Diyos. In fact, inulit ni Jesus yon sa kanyang mga tagapakinig at sinabi niya, ginawa lang nila ang tama dahil nagugutom sila. Anong banal na tinapay ang sinasabi mo? At makikilala natin si Jesus doon. At malalaman natin ni si David ay may pagkakilala kay Jesus, bagamat di pa dumadating bilang tao. Pero sa kanya, ano ba ang banal at ano ang hindi banal? At yan ang mahalagang lesson sa atin ng mga kapatid, na sobrang concerned sa mga kabanalan, na pinaghihiwalay natin ang lahat ng elemento ng buhay into banal at not banal, religious at secular. John 2:9-10. He called the bridegroom over and said, "The best wine is always served first. Then after the guests have had plenty, the other wine is served. But you have kept the best until last." Napapansin nyo ba na sa mga kasalan talaga ang unang isa-serve nila yung medyo masarap? Kasi gutom ka pa eh. Sariwa pa yung taste buds mo, nanunuri ka pa na kinakain mo. Pero matapos kang mapagsawa ng caterer sa walang katapusang mga keso, mga cream, at kung ano-anong nakakasawa, na para ang inihanda ay para magsawa ka agad at huwag kang maraming kainin. Napapansin nyo ba yan sa mga catering? Puro krema, yung nakakasawa talaga. Walang toyo, walang suka, dahil sasarap ang kain mo. Para bang halika, pakakainin kita, pero huwag mong dadamihan. Kailangan magsawa ka agad. Kaya ang itatanong naman ng nagtitipid na maghahanda sa caterer, ano po ba yung nakakasawa agad? Yun ang ating ihanda. Naghanda ka pa. Pero ito, sabi nung Master of Ceremonies and Master of the Banquet, alam mo, yung iba mautak ha, una nilang inilalabas yung masarap. At pag medyo busog na, nalilibang na, masaya na yung mga tao, tsaka nalang nilalabas yung second class na wine. Pero kakaiba ka. Saka dulu-duluhan mo pa inilabas yung masarap. Ibig sabihin, sa point of view at panunuri noong Master of the Banquet na sanay sa mga pagkain at inumin, sobrang mataas ang uri ng wine na ito. Hindi niya alam. Lingid sa kanya na kanya na lang ay tubig yon na may mga lalangoy-langoy na butete. Dahil galing sa balon. Ngayon, first class wine, no? So from ordinary water into best wine. That's what Jesus did. With Jesus around, things get better. Read the message. Ang mga ordinaryo ay nagiging espesyal. Ang karaniwan ay nagiging di pangkaraniwan, kakaiba at kagilagilalas. But there is a religious issue here. From religious cleansing into base, pleasure, and happiness, ang naging silbi ng banga at ng tubig. Dati-rati, para lang yun sa mga tinatawag na banal na gawain
ngayon ginawa sa isang secular na gawain, party, pagpapasarap, pagpapasaya. From sacred to profane. From religious to vulgar. From heavenly to earthly. There should be a message here. From ceremonial religion to life. At yun talaga ang mensahe ni Jesus sa pagbaba niya sa mundo. Jesus brought heaven down to earth, into people's ordinary lives, into a party, into a very earthbound pleasure. Hindi minasama ni Jesus yung party, umaten pa nga siya. At doon na nga niya ginawa ang kauna-unahan niyang miracle. Aasahan niyo sana ang kauna-unahang miracle, sobrang spektakular. Pero parang walang spektakular dito. Kasi talagang dinayo, sinadya ni Jesus na yung nauubusan ng alak, nauubusan ng maiinom, nagwawakas na party, papalungkot na buhay ay sumigla, sumaya. Yun talaga ang pakay niya sa mundo. To bring heaven to earth. Not to force people to go up to heaven, which is what the priests were doing. Ang karaniwang mga relihiyon, pinipilit kang akyatin ang bundok para makarating ka sa Diyos sa ibabaw. Nagkakadahuhulog-hulog ka, hindi ka makaakyat-akyat kasi napakatarik, napakahirap. Lagi kang napapagalitan, lagi kang pinipilit. Pagod na pagod ka pero hindi ka pa rin makaakyat. Ibinaba ni Jesus ang langit sa tao. Kaya ang kanyang panalangin, di ba? Sabi, teach us how to pray. Sabi niya, pray like this, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. In other words, ibaba ang langit. At yun ay pinakita ng Panginoon. John 2:11. This was Jesus' first miracle and he did it in the village of Cana in Galilee. There Jesus showed his glory and his disciples put their faith in him. Yun lang, miracle pa. Yun lang, glory na, wine. Jesus showed his glory that way, for that event, in that place, for those people. Yes. Yun ang tunay na mensahe ni Jesus. Na mahalaga sa kanya ang karaniwan. Mahalaga sa kanya ang pang-araw-araw na kasiyahan ng tao. Mahalaga sa kanya na yung kasiyahan ay tumuloy at huwag maputol agad. Lalo sa mga working classes na kung hindi pa wala may kasala na hindi makakain ng masarap-sarap. Yes, ang mensahe ni Jesus, mahalaga sa kanya ang pinapahalagahan ng mga maliliit na tao kahit ang mga yun ay parang mukhang ordinaryo lamang. Kay Jesus, ang mahalaga sa iyo, mahalaga sa kanya. Siya ang originator ng gusto ko, happy ka. Kay Jesus talaga nanggaling yung ideya na yon. And based on this, the disciples put their faith in Jesus. Isipin nyo, unang himala, yun lang. Tapos ipinakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, dun lang. At dahil lang doon, naniwala sa kanya mga alagad, what did they believe about Jesus? What did Jesus reveal about himself that disciples believe? One, that Jesus had great supernatural power. But that's not the big story. That to Jesus, mundane is special. Ang mababaw ay malalim, ang maliit ay malaki. Ang walang kwenta sa iba, pag may kwenta sa iyo, may kwenta sa kanya. Personal. No event or no need is too small for Jesus, for His attention, for His presence, and for His glorious revelation. Even the time is not even planned. Nakita nyo, nadadagdagan yung appreciation natin sa kabaitan ni Jesus na kahit hindi pa yun ang plano, ginawa. Sige, may need ang mga tao, ibigay ang need na yun. Yung iba, gusto ko po sanang manalangin kay Lord, nabigyan kami ng bahay, pero parang nakakahiya naman, dapat ipag-pray ko na lang, maging missionary ako. Parang dapat ang lahat ng prayer mo may kinalaman sa kabanalan, may kinalaman sa
pagpapalawak na kaharian ng Diyos, etc. Hindi rin masama, maganda nga, pero hindi rin masama na maging concerned about your comfort, about your happiness, about your pleasure, about your joy. Kasi concerned yan si Jesus. Yan ang unang himala. Kaya importanteng ma-absorb natin kung ba't yun ang unang himala. God is first revealed by Jesus, not in the temple, but is a small village. Isipin ninyo, kung gagawa dapat ng isang malaking himala, dapat sa templo. Dapat doon sa pinakamalaking festival, sa harap ng pinakamaraming tao, at affirmed by the religious leadership. But no, the temple was blissfully unaware that the first miracle of the Son of God was happening in a small village, and for such a profane matter as extending the wine supply. Ganito ba ang pagkakilala natin kay Jesus? Dahil siya ito. O ang pagkakilala natin sa Kanya ay laging panakot ng mga religious leaders, panakot ng mga nanay. Magagalit si Jesus, magawa ka ng assignment. Magagalit si Jesus, bumili ka na ng suka, now na. Magagalit si Jesus, stop smoking. Magagalit si Jesus, etc. Panakot. Nakita natin unang himala showing God's glory tungkol dito. And he bypassed the stiff, traditional, insensitive, unresponsive, and irrelevant religion of his time. Ginawa niya ang himala. Walang mga religious people. Jesus brings heaven down, not to the temple, but to a village. To a social event, not a religious festival. To the grassroots, not to the elite. And to the people's daily life, not in their ceremonial, ritualistic, religious life. Note that this small village in Cana was a microcosm of the world. Nang maliit na baryong ito ay kinatawan ng lahat ng maliliit na baryo, maliliit na tao, maliliit na mga pangarap, mumunting mga gusto ng tao, malaki yon kay Jesus. Para puntahan at para paghimalaan. And note, Mary's faith in Jesus is so powerful, kind, concerned with people's little cares. Naniniwala si Maria na si Jesus ay maibigin, mapagmahal, at may kapangyarihan para gawin yun, at siya'y magmamalasakit sa mumunting kasiyahan ng maliliit na tao sa isang maliit na lugar. Yan ang mensahe ng gospel. It's time for the small person. It's time for the small dreams. It's time for the small joys na ini-ignore-ignore ng mga religious leader na puro heavenly things ang iniisip, mga ulap at mga anghel at afterlife. Hindi na nila napag-aaralan, napapansin at naaalagaan ng buhay dito ngayon din. John 2:12, after this, he went with his mother, his brothers, and his disciples to the town of Capernaum, where they stayed for a few days. So back to real, simple, daily life. Heaven's glory is contextualized in simple, daily life. At yun ang ibig sabihin ng Thy Kingdom Come. Ang mga tunay na naghahanap kay Jesus, matatagpuan niyo siya sa mga mumunting bagay, sa maliliit na buhay, sa mga pang-araw-araw na kaganapan. Hindi laging may mga trumpetang tumutunog para ihayag na andyan na siya. Jesus could be found and enjoyed even in the smallest aspect of daily life because He brings heaven down to earth, where you are, where you live. And He is concerned with your concerns, with your happiness, and even with the extension of the parties of your life. Luke 11:20, sabi ni Jesus, but if I use God's power to force out demons, it proves that God's kingdom has already come to you. Maraming mga Kristiyano, bulag na bulag at ligaw na ligaw sa God's kingdom, walang inaabangan kundi end of the world para dumating yung God's kingdom. E yun na nga ang prayer, Thy kingdom come. Nang dumating si Jesus, dumating ang kingdom of God. Dala-dala niya ang pagpapagaling sa mga may sakit, ang pagtanggap sa mga taong isinusukan ng lipunan at ng templo,
ang pagmamahal sa mga walang pumapansin, ang pagpapahalaga sa hindi pinapahalagahan ng marami, dinala niya yung kingdom. Kaya sabi niya, pag nakita niyo na nagpapalayas na ang anak ng Diyos ng mga demonyo, nagpapagaling, nagpapahalaga sa mga hindi pinapahalagahang tao, alam niyong dumating na ang kaharian ng Diyos. Dumating na ang paghahari ng Diyos. Huwag kayong maghintay ng end of the world para mangyari yon. Dumating na yon. Sabi niya, you know that the kingdom of God has already come to you. Pero sa pananakot ng mga relihiyoso ng end of the world, para ang mga tao ay walang isipin kundi sila ay makontrol, lagi na lang ang inaabangan end of the world. Ayan na, dumating na ang kingdom of God. Hindi na i-enjoy kasi dun sa malayo nakatingin. Jesus cares for ordinary people. Jesus cares about ordinary needs. Jesus cares enough to help anytime. Yun ang mensahe ng unang himala. The glory of God revealed in Jesus is not always a matter of high and formal religiosity. It is not always a matter of religious nature. Hindi puro relihiyon. Kindness is high religion. Enjoyment of life in an undestructive way is high worship. Celebration of life is worship. Charity to the needy is religion. Kaya ang sinasabi nga sa New Testament, a religion that is acceptable to God is to visit the sick, to help the widows, to help those in need. Hindi dapat hatiin ang realidad into secular and sectarian, into religious and profane. Ang lahat ay iisa sa Diyos. Maaari kang maging banal habang nag-e-enjoy ka ng buhay, tapos nagpapasalamat ka sa Diyos at kinikilala mong siya ang nagbibigay nun sa'yo. That is worship. Hindi lang sa pag-fast, sa pag-aayuno, sa pagtitiis, pagtitimpi, hindi pagkain ng masarap, at sa paglakad ng paluhod at paghampas sa sarili. Wala doon ang kabanalan. Ang kabanalan ay maging concerned ka sa kabutihan ng iyong kapwa, sa kanyang ikabubuti. Makatulong ka na yung kasiyahan niya ay humaba-haba sa napakaraming lungkot ng buhay na ito. Religion yun. High religion. Gusto kasi ng mga temples, they are in the center of people's lives. So they consider any activity outside of the temple as bad or ungood. But Jesus did all of this outside the temple and extended the glory of God where people ached, where people had pain, where people had sorrow. So he went to the sick, he went to the suffering, he went to the leprous, the blind, to the lame, he went to the outcast, to the sinners, that he was called a friend of tax collectors and sinners. Nothing is too religious or too sacred for God to use to bless people. Not even religious ceremonial jars. Wala nung ang linis-linis nito, hindi ito pwedeng gamitin sa non-religious thing. Mas useful, mas mabuti. Huwag hatiin ang mundo sa religious and non-religious, sectarian and non-sectarian. Everything is the Lord's. The earth is the Lord's and everything in it and all who live in it. So pwede kang sumamba at magdiwang sa Panginoon kahit hindi sa konteksto ng relihiyon. Because the whole life is from God. At dapat God should be brought to every aspect of life. Hindi yung ikinukulong mo sa 4 na pader ng simbahan na parang nandun lang ang Diyos at simbahan lang ang tahanan ng Diyos. These are lies of the religious so that they could have a complete control in the lives of people. But God could be found in enjoying a nice cup of tea or a drink with people, and you are enjoying their happiness and you are sharing in their sorrow. That is high religion too. Dapat nating makita ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay at dapat nating maiparamdam ang Diyos sa mga tao sa lahat ng aspeto ng buhay. So apply Jesus in and make Jesus relevant to people's non-religious concerns. Take God out of religious temples, activities, and settings into people's lives.
May mga tao, allergic sila na umattend sa mga churches. Minister to them where they are. Hindi mo sila kailangan piliting, halika, sumama ka sa akin para malutas ang problema mo. Kasi kahit naman sa kayo narod, pwede mong i-share ang Bible, pwede mong i-share si Jesus, pwede mo siya ipanalangin. Hanggang siya na ang magkusa kung gusto niyang umattend ng fellowship. Fellowship is important para masuportahan ka ng iba, may makakilala ka, meron kang social and spiritual support. Pero may mga taong hindi handa, huwag niyong pilitin. Minister to them where they are. Kaya nga may ambulansya para yung may sakit, pag nandun sa malayo, doon palang gamutin na. Alam nga namang, ay, ang lubhan ng sakit mo, magsikap kang pumunta dito sa ospital. Hindi nga siya makalakad. Ganon din sa spiritual issues. Para ka dapat ambulansya. Mag-first aid ka na kahit saan ka naroon. And if the patient is well enough to go to the first-class hospital, and then tsaka busamahan. Napakahalaga na ang Diyos ay makita at ipakita saan mang dako, saan mang gawain. Bring God down to earth like Jesus did. Bring God down to the people through Jesus. Luke 1:68. Praise the Lord, He has come to save His people. So bring your cares to God through Jesus. And like Mary, intercede for people. Nakita nun siya because she has a woman's touch, a mother's heart. Meron siyang concern for details at napansin niya ang malaking kulang na uubos na yung wine. At tandaan niyo ang payo ni Mary, do whatever He tells you to do. This is the best doctrine. Pagka meron nagsasabi, what is the best doctrine in the Bible aside from what Jesus Himself taught? What Mary said, do whatever Jesus tells you to do. Yun ang pinaka-importante. So pag nalilito ka, ang tanong mo is, ano kaya ang sinasabi ni Jesus tungkol sa bagay na ito? Kung magpapasya ka, isipin mo, anong pasya ang ituturo sa akin ni Jesus tungkol sa bagay na ito? Make Jesus the center of your life. And do whatever Jesus tells you to do. Then, your water will turn into wine. Your ordinary life will become special. And you will feel and see the glory of God. And you will believe in Jesus. Anong dapat paniwalaan sa Kanya? Na ibinaba niya ang langit sa lupa dahil mahal niya tayo. Enjoy that heaven on earth. Enjoy that peace of heaven on earth, and that would be high worship. Not to enjoy it is to ignore the love and goodness of God through Jesus. Ama namin, turuan niyo po kami na magkaroon ng mga personal na application sa unang himala ni Jesus. Ano ang kahulugan nito? Ano ang mensahe nito sa aming buhay? At nawa, Panginoon, dahil kami mga mananampalataya, saan man kami pumunta, gamitin mo kami para magkaroon ng himala. Gamitin mo kami para ang nauubos sa supply ay madagdagan. Ang pinanghihinaang loob ay lumakas. Gamitin mo kami para ang mga nag-aaway mapagkasundo. Gamitin mo kami, Panginoon, para ang nalulungkot ay magkaroon ng kasiyahan. Like how you, Father, used your Son Jesus to bring heaven down to earth, use us, the Jesus followers, to be instruments in extending God's kingdom, God's joy, God's happiness, God's thoughtfulness, wherever we go. Pag-isip-isipan natin, pagbulay-bulayan, unang-una na tayo ang lumasap ng kabutihan ng Ama sa pamamagitan ni Jesus, at pagkatapos ipalasap natin sa mga tao sa ating paligid. Ama, habang nananahimik kayong mga anak, nagbubulay-bulay, malayang kumilos na ang inyong espiritu at turuan nyo kami. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang, "Yun lang, miracle pa?"
aking paniwalaan ay ikaw. O Diyos, ang kailangan ko'y iba yung lakas upang di ko natahaking ligaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Sa pagpaparot parito, sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Mayroon bang mga sinuunang apelyido na hanggang ngayon ay gamit pa? Marami sa mga sinauna nating mga apelyido nagsusurvive, ha? Although na iba yung spelling, na iba yung pronunciation. Katulad niyang Lacan. Lacan means a royal person o kaya isang leader, isang kinitingala sa lipunan. Kaya ang mga apelyido, halimbawa Lacandula, mga malaki ang pwede mong pagbatayan na yan ay mga descendants ni Lacandula. No? Meron naman Lacanilaw, lalo si Lacanilaw noon sa Pampanga, Bulacan. Ang mga descendants yan, yung mga naging Lacanilaw. No? Naiiba kasi yung spelling, hinihispanize nila, na puputol tuloy sila sa kanilang pinagmulan na lahi. Kaya mga Lacandula, Lacanilaw, yan ay mga sinaunang mga pangalan, lalong-lalo ng mga nobles, ng mga maharlikang Pilipino. Kaya naman sana kung ang pangalan natin ay mga maluluyon o kaya ay mga kalaw, mga katigbak, di maano, huwag nating ibahin yung pronunciation, nagiging di malanda, no? Di mayakyak. Di mayakyak yan, ibig sabihin, hindi ka pwedeng tapakan, hindi ka pwedeng yakyakin, no? Hindi ka maano. Ibig sabihin, matikas ka, matapang, hindi ka maano pag naging di maano. Kasi iniiba para mawala yung Tagalog meaning. Nandun nga yung nobility. Kasi ibig sabihin niya, ay mga nobles ang mga ninuno. Hallelujah! Aking madigmay ang mga bakyan ng Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Sambahin ang inyong ngalan. Sa lahat ng tao ng daigdig, ang iyong
diwa. Pag-ibig nyo'y ipagbubunyi ng buong sigla. Ating ialay itong awit sa Diyos Ama. Ihayag ang ligayang nadadama. Isigaw sa lahat ng bansa. Alleluia. Sabay-sabay po natin isigaw, si Jesus lamang ang buhay. Siyang tunay, si Jesus ang buhay! Lamang ang tunay, Jesus, lamang ang tunay, Jesus, lamang mabubuhay. Jesus, lamang ang buhay, Jesus, lamang ang tunay, Jesus, lamang mabubuhay. Jesus lamang! Jesus, lamang ang buhay, Jesus, lamang ang tunay, Jesus, lamang mabubuhay. Ang iyong liwanag ang magsisilbing hanap sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Isa lamang ang aming sigaw, Alleluia! Jesus, lamang ang tunay, Jesus, lamang mabubuhay. Diyos ng Pilipinas! Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin.
pa rin ko man ang dulo ng langit. Sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin banal? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay. Katwiran niyong aking tinataklan. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Lagi naman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwalan. Kaligtasang ikaw ang nagpikat. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwin ay naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sana'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay, sa piling niyo, Jesus.
Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo nang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdami bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay, pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!